So eto mga sangkay, usapang politika tayo ngayon. Itong si Senator Ivy Marcos ay naninilikado pagdating po sa kanyang laban sa pagkasenador. Alam niyo, bad news po ito sa kampo ni Senator Amy Marcos. Mga sangkay, ito mga nangyayari ngayon dahil patuloy po yung pagbagsak ng numero ng kanyang pangalan. At alam niyo kung bakit mga sangkay? Itong bad news tungkol po kay Senator Amy Marcos. Mamaya, pag-usapan po natin yan. But before tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.4 million subscribers na. At road to 2 million. Ilang tulog na lamang, 1.5 million subscribers na po tayo. Kaya naman kung ikaw, ngayon na nanonood, hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe nyo na. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan. Then click the bell and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright. Sa lahat ng mga Solid Sangkay, shoutout po sa inyong lahat. Mag-comment po kayo sa baba ng hashtag Solid Sangkay. Okay, eto na nga ang balita. Senator Ivy Marcos. Bumabagsak ang survey rating. What's happening? Ayon po dito sa balita mula po sa Politico. Namamangka sa dalawang ilog. Amy Marcos survey rating continue to decline. Why oh why? Ako, napapansin ko rin to mga sangkay. Kaya nga ang sabi ko, kailangan na magdesisyon ni Senator Amy Marcos kung saan talaga siya. Hindi yung namamangka. Kasi ang akala po kasi talaga ni Amy Marcos kasi, kung gigitna siya sa awayan ng dalawang to, makakakuha siya ng dobleng suporta. Pero hindi po, guys. Hindi po. Bakit? Tandaan nyo po, ha? Sa panahon natin ngayon, mas malakas pa rin po ang supporters ni PBBM. Hindi po sa mga Duterte. Ngayon, mga sangkay, both side pa, ito pa, sa kabilang banda, both side, DDS side, at Marcos side, nagdududa po kay Senator Amy Marcos. Hindi kasi nila malaman kung ano talaga yung posisyon nito. Ito ba ay maka-DDS? Ito ba ay maka-Marcos? Kahit sa isang Marcos, mga sangkay, napagdududahan. Kung kaya't, dahil dito, nagdududa sila. Lalong-lalo na po ngayon, marami po ang nakakapansin na ito. Na tila baga hindi niya sinusuportahan yung kapatid niya. Kaya, yung mga Marcos loyalist, marami pa rin po ngayon yan. Kita nyo sa survey, mga sangkay, sa Kalye survey, ang dami po mga solid Marcos pa rin, tambak na tambak. Landslide. O ayon po sa isang political analyst, sabi dito, link the declining survey ratings. Every electionist, Amy Marcos, turned neutral stance in the ongoing conflict between her brother, President Marcos Jr., and her friend, Vice President Sara Duterte. In an interview sa isang news channel, On Point program host ni Pinky Webb, tinanong si Llamas about sa mababang ranking ni Marcos. Ngayon, eto mga sangkay ang sinabi. Well, si Amy, consistently bumababa siya. Dahil tingin ko, yung kanyang pamamangka sa dalawang ilog is not helping her. Ito din po yung napapansin po natin. Yung pamamangka ni Senator Amy Marcos sa dalawang ilog, hindi po nakakatulong sa kanyang political agenda, political career. Kasi makikita nyo mga sangkay yung tinatakbo sa survey, bumabagsak ng bumabagsak. May mga survey, kabilang siya, pero may mga survey din, wala na po siya sa eksena. Nasa panglampas number 12 po siya. Kung kaya't mga sangkay, nakakatakot ito sa part ni Amy Marcos. Kasi kung ganito ang nangyayari, ibig sabihin lamang na both side wala pong tiwala sa kanya. Mga DDS at mga Marcos loyalist. Diba? Sabi dito, halimbawa, malapit siya kay Duterte, kay Sara Duterte, pero yung anak niya
na Governor Ilocos Norte, Governor Manotok, ay bumanat kay Sara. So that wasn't lost to the Duterte. Kaya nga si Mayor Baste Duterte at saka si former Chief Legal Counsel Salvador Panelo, binabanatan siya. O, di ba? May punto. May punto. Mga sanggay, ano itong si Llamas, ano to eh? Dilawan to eh. Pero okay din yung kanyang, ano dito eh. Pagtatalastas mga sanggay at pag-aanalisa sa mga nangyayari. Llamas said that the ratings of Marcos were also affected by her decision not to be part of the administration slate in the midterm election. Ngayon nga mga sanggay, naglabas po ng opisyal na, ano tawag dito, commercial ang team ni PBBM. At ito po yung mga kumakandidatong senador. Ang wala lamang po doon, si Amy Marcos. Kita niyo na mga sanggay yung nangyayari. Tapos lahat pa ng naroon, itong mga naroon, mga sangkay sa listahan ni PBBM, lahat po ay posibleng manalo. Baka magkaroon pa po ng landslide na panalo itong mga to. Kasi sa survey ngayon, mga sangkay, majority, mga 8 to 10 na mga kakampi ni PBBM, na mga senatorial lineup, talagang malalakas. No? Pero ako mga sangkay, kaya hindi porket malalakas sila, iboboto ko sila. May ilan lamang kong iboboto mga sangkay. Kasi ang iboboto ko dito, yung mga constitutional, yung mga pro-constitutional reform, gusto ng charter change, hindi natatakot ng pagbabago, di ba? Sabi dito, so hindi solid yung mga Duterte for her. Dahil Marcos pa rin siya. At the same time, tinanggihan niya yung pagiging bahagi ng administration slate and it became an independent. It's not helping her. Sabi ko nga kanina, yung administration slate, may dagdag yan na 10 to 15 points o 10 to 15%. At syempre, may mga nagagalit na. Teka, ano mang relasyon mo sa pamilya mo? Anong relasyon mo sa kapatid mo? Anong tawag nga niya sa mga nakapalibot sa kanyang kapatid? Ay, demonyo. O, di ba? Yan yung tawag ni Amy Marcos. I'm almost sure ay hindi siya dadalhin ng government machinery dahil nga sa kanyang mga batikos, pero hindi rin siya solido sa mga Duterte. So, yung pamamangka niya sa Dalawang Ilog ay hindi nakakatulong sa kanyang bangka. Ang strategy na to, mga sangkay, ay talagang failure. So, kailangan mag-isip ni Senator Amy Marcos. Ano ba? Dapat noon pa po niya ito ginawa, mga sangkay. Dapat nag-decide na po siya na talagang dito ako. Kasi, wala. Pabagsak ng pabagsak yung kandidatura niya ngayon. Well, kayo, kung tatanungin ko, mga sangkay, kayo ba iboboto kay Senator Amy Marcos? Diba? I-comment nyo lamang po sa ibaba ang inyong mga opinion. At tanong din po, tingin nyo ba, naniniwala ba kayo na naaapektuhan yung kanyang kandidatura dahil sa pamamangka niya? Meron po akong isang YouTube channel. Ito po isang kay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, guys. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Alright? So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.